na dito sa Dangwa para mamili ng mga bulaklak at humabol ngayong ang araw ng Undas. Yan muna mga latest na update mula dito sa Dangwa, dito sa Dimasala Street, Manila. Back muna sa studio. Maraming salamat, Monica. Nag-ulat live mula sa Dangwa sa Maynila. Si Trisha Zafra naman po ang ating kukumustahin para sa pinakabagong sitwasyon sa Manila Memorial Park, dyan naman po sa Parañaque City. Trisha, ano nang balita dyan? Magandang umaga, Conis. Alam mo, sa kabila ng walang tigil na pag-ambon dito sa Manila Memorial Park mula pa kahapon, mahigit 100,000 mga katao pa rin ang nagpalipas na magdamag dito, dala ang kanika nilang mga kubol. Ayon sa pulisya, naging tahimik at payapa naman ang nakalipas na magdamag dito sa sementeryo. Gayunman, Connie, pananatilihin pa rin daw nila ang kanilang mahigpit na seguridad at naging paghahanda ngayong All Saints Day dahil mahigit 300,000 mga dalaw ang inaasahan naman nila dito sa sementeryo ngayong araw. Nakapwesto rito sa sementeryo yung iba't ibang mga assistance center ng mga ahensya ng PNP, Red Cross, MMDA at maging ng mga barangay at ng mga NGO. Ayon sa kanila, handa sila na tumulong sa ating mga kababayan sakaling magkaroon ng aberya sa kanilang pagdalaw sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong araw. Wala pa namang naitalang mga di kanais-nais na insidente ang mga otoridad dito sa sementeryo. Inaasahan lang ko rin na magiging masikip yung daloy ng trapiko rito mamaya pagputok ng liwanag, kaya gagawin ng entrance yung dalawang main gate ng sementeryo. Sa ngayon kasi mula pa kagabi, entrance at exit yung dalawang main gate ng sementeryo na yan. Bubuksan din mamayang alas 8 yung Choville Gate sa likod nitong sementeryo para maging karagdagang entrance at exit din ng mga tao at ng mga sasakyan. Samantala, yung 4th State Gate naman ay ginawang exit lamang ng mga sasakyan. Kaya one-way yung vehicular traffic dito sa loob ng sementeryo. Dalawang linya rin, Connie, ng Dr. Santos Avenue ang inilaan para sa mga sasakyang papasok dito sa Manila Memorial Park. Sa mga oras na ito, Connie, mangilan-ngilan na lang yung mga tao na pumapasok, pati yung mga sasakyan na pumapasok at lumalabas dito sa sementeryo at inaasahang mamaya pang umaga muling dadami yung mga tao rito. Samantala, dito naman sa puntod ni dating Senador Ninoy at dating Pangulong Cory Aquino, hindi pa rin nauubos yung mga kababayan natin na tumitingin, dumadaan at dumadalaw. Yun nga lang, hindi natin sila makita sa ating background ngayon dahil para bigyan daan itong ating live report, pinatabi muna sila ng ating technical crew. At yan muna, Connie, ang pinakahuling sitwasyon mula rito sa Manila Memorial Park. Balik sa iyo. Maraming salamat, Trisha Zafra. Nag-uulat live mula sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Kamustahin natin muli ang lagay ng Manila South Cemetery kung saan magdamaga na po ang pagbabantay ng mga dumadalaw nating kapuso. Nakapatay din doon si Susan Enriquez. Susan. Yes, Arnold, ako dito sa Manila South Cemetery ay tuloy-tuloy na rin yung pagdating ng mga kababayan natin. Kahit madilim pa, hindi pa sumisikat ang araw. Pero mukhang kailangan pag pumunta ho kayo ngayong araw nito, magdala ho kayo ng jacket o kaya naman ng payong dahil may mga pag-ambon-ambon tayong nararanasan. Lalo na ho, kung may kasama kayong mga bata, importante na may dala ho kayong mga pananggalang para ho makaiwas tayo sa mga sakit na maaaring idulot kapag ho tayo ay nababasa sa ulan o nabababad. So dito ho sa Manila South Cemetery, ito bukas na ho ang ating serbisyong Totoo Booth. Meron na ho tayo mga libreng bulaklak, libreng kandila. May candy pa, ha? At syempre, meron pang para sa first aid. Syempre, may libreng alcohol ho tayo, yung mga pang sanitation. Kasama ho natin syempre dito ang programang Rescue ng GMA7 at ang Wish Ko Lang na magbibigay din po ng serbisyong totoo sa ating mga kapuso. Siyempre, yung rescue para ho doon sa mga nangangailangan ng mga immediate at first aid. Samantalang ang Wish Ko Lang, ay yung mga maaari ho manawagan kapag may mga nawawala tayong mga kasama dito sa pagtungo natin sa Manila South Cemetery. At siyempre, mamaya ay hatid doon namin sa inyo mga pinakahuling kaganapan. Paalala lang po, bawal daw pumasok ang mga sasakyan dito sa loob ng Manila South Cemetery dahil ang paligid doon nito ay talaga namang napapaligiran na ng mga nagtitinda ng iba't ibang klase ng mga produkto gaya ng kandila, bulaklak at mga makakain. Mula po rito sa Manila South Cemetery, balik muna sa iyo, Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez, sa gulat po mula sa Manila South Cemetery. Sa mga ngayong araw pa lang pupunta sa sementeryo, narito po ang ilang tips para hindi kayo manakawan ayon po mismo sa NCR Police Office. Una, siguruhin nakalak ang mga pinto ng inyong bahay. Huwag mag-iiwan ng senyales na walang tao sa bahay. At kung maaari, panatiling may nakasinding ilaw pero siguraduhin naka-unplug ang ibang appliances. Mas mainam na ipagbilang inyong bahay sa kapitbahay o sa barangay official para mabantayan habang kayo'y wala. Ayan. Lalo yung mga barangay official natin, masisipag, kahalal lang yan. Kahalal lang kasi. Sana magtuloy-tuloy sila. Samantala, posibleng
Bukas na raw ho dumalaw si Pangulong Noynoy Aquino sa puntod ng kanyang mga magulang, sina dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Nais daw kasi ng magkakapatid na Aquino ng mas tahimik na pagkakataon na makapagdasal para sa kanilang mga namayapa. Kaya naman ilang papeles muna raw ang tututukan ng Pangulo ngayon. Kailangan din daw niyang dumalaw muna sa kanyang dentista. Kagagaling lang ng Pangulo mula Vietnam kung saan dumalo siya sa summit ng Association of Southeast Asian Nations. Makikipin Sa Vietnam. At ito naman ang isang mahalagang paalala, bagamat All Souls Day na bukas, balik-eskwela na po ang lahat ng mga estudyante sa mga pampublikong elementarya at high school. Hanggang bukas na lang daw kasi ang matagal ng nakaschedule na mid-year break ay mismo sa memo ng DepEd. Nauna nang dineklara ng Malacanang na regular working day na bukas, November 2. So mga bata, pasok na kayo bukas. School time! Silipin natin ang Manila North Cemetery kung saan tuloy-tuloy pa rin po pagdating ng ating mga kababayan, mga kapuso. Nadadalaw ngayon undas. Naroon pa rin si P. Arcangel. Pai. Nako, Igan, tamang-tama to para sa mga kababayan natin na dadalaw ngayon dito sa Manila North Cemetery. Ang GMA News and Public Affairs Serbisyong Totoo Booth. Iba't ibang programa po ng GMA ang nagtulong-tulong para itayo ang booth na ito at hanggang mamayang gabi na po ito. Papakita ko sa inyo ilan sa mga features ng ating booth. Meron tayong charging station, libre po ito. So kung meron po kayong cellphone, pwede niyo pong i-deposito dito at maki-charge po kayo. Again, libre po ito. Kung gusto niyo laptop, pwede rin. Basta may sarili kayong charger. At syempre, dahil nandito po tayo, maraming tao. Nako, ito, alcohol. Ayan, mag-spray lang kayo. Gusto niyo bago pumasok ng sementeryo at pagkalabas ninyo ng sementeryo, daan lang po kayo dito at meron kayong alcohol. Libre po yan. At syempre, kapag nauuhaw, kailangan, meron din tayong tubig. Meron tayong hot and cold water. Ayan. Ay, parang hindi pa. Ayan. Okay. Meron tayong hot and cold. So, libre din yan. At ang programang rescue, meron po silang mga inihandang rescue teams din po na tutulong po sa inyo. Kung nahihilo po kayo, kailangan nyo po ng gamot, lapit lang po kayo dito at tutulungan po kayo ng ating rescue team, courtesy of programang rescue. Meron din po tayong mga libreng pamaypay. At ito po, espesyal na serbisyong totoo hatid ng GMA News and Public Affairs. Meron po tayong libreng hatid sa inyong mga gamit. So, kung marami po kayong bit-bit, malayo po yung bibisitahin yung puntod, tawagin nyo lang ang aming mga porters at handa po silang tumulong sa inyo. Meron kami mga push cart. Ilagay nyo na lahat ng adobo, pagkain, kanin, tubig, o kung ano man ang dala ninyo, yung mga bulaklak, kanila, lagay nyo po yan dyan. At paalala lang po sa lahat ng mga pupunta po dito sa ating serbisyong totoo booth, dahil serbisyong totoo po ito, libreng-libre po ito, bawal po maningil ha. So kung may mga maniningil po sa inyo, sabihin nyo po dito sa aming booth dahil lahat po ng serbisyong ito libre at hanggang mamayang gabi na po. So daan lang po kayo dito, mag-aabang po kami dahil lahat po kami with a smile ay magbibigay ng serbisyong totoo. Buong araw po yan ngayong undas. Alright, balik muna sa inyo sa studio. Okay, maraming salamat. Pia Arcangel, pa-charge. Libre yan, libre. Mare! Samantala, sunod-sunod naman po ang mga Halloween parties itong weekend at pati mga celebrities nakijoin. Tulad na lang sa pa-party ng TV host at eventologist na si Tim Yap na nagsuot ng damit na tad-tad na mga asul na ibon. Twitter birth daw ito dahil mahilig daw siya sa Twitter. Present din sa party ang malalapit na kaibigan ni Tim na si Raymond Gutierrez na nag-alam Mexican naman at si Georgina Wilson na isang bunny girl. At ang presidential stylist na si Liz Uy na naka-devil costume. Sa alabang naman po mga bata ang bida sa party na Broadway ang tema. Present si Annie at ang Phantom of the Opera. May ilang ding galing sa movies tulad ni Buzz Lightyear at ang friend niyang si Woody, si Shrek at ang Pirates of the Caribbean. Hindi rin nagpahuli syempre si Medusa. Pati ang kanilang mga mommy at daddy nakisaya rin po sa party. Yes! Uy. Bonggang-bongga naman Bongga! Oo. Sali tayo next year, ha? Ako naman, ibon! Ibon din! Hindi kahapon naka-cat ka eh. Cat outfit. Mickey Mouse ba yun? Ikaw, Mickey Mouse yun, Sorry, no? sorry. At nag-Halloween party din ng mga taga Ilocos Norte. Yan ay para sa kanila